Ang sabi po sa Psalms 100 verses 4 hanggang 5, enter into his gates with thanksgiving, into his courts with praise. Be thankful to him, bless his name, for the Lord is good, his mercy is everlasting, his truth endureth to all generations. Ang suma po ng talatang ito, plus the other verses na tatalakay natin, is to be grateful. Tayo po ay inahamon to have that attitude of gratitude na siyang napakahirap gawin ng maraming tao. But, sa tulong ng Diyos, tayo na mga anak niya, at tayo na nakauunawa ng kanyang salita, hindi po mahirap mag-develop ng attitude of gratitude, yung maging mapagpasalamat. Magandang araw sa atin lahat. Ito po yung lingkod, Fred de Guzman, life coach ng Squad 244, at nagaganap tayo, of course, salamat sa Diyos sa panibagong araw ng pagtitipo natin. Kapiling ang mga butihing miyembro ng ating squad sa pamumuno po ni Patrolman Jason Reville, Police Corporal Joe Derek Benedictos, Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Will Ray Guillermo, ang ating Assistant Squad Leader, si Police Chief Master Sergeant Joseph Aquino, of course sa pangunguna ng ating Squad Leader, ang Deputy Chief of Police ng Santa Maria, si Police Major Sir Dale Alan Batle. Kami po ay nakikigalak, kapiling kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos to stay grounded in gratitude. Hindi maging ingrato, kundi maging mapagpasalamat. If you are to think of 5 person or several, if you could still recall mga pangyayari sa buhay ninyo, kung saan you were so grateful, keep on reminding yourself na Diyos ang nagpanukala nun. Diyos ang dahilan. Tulang araw na ito, balita lang sa atin, I think one of the grateful na tao yung nagkaroon ng spot promotion sa hanay ng kapulisan sa Dako ng Batangas when they were able to seize 13 billion worth ng ipinagbabawal na gamot. At I believe napakasaya ng puso nung ating kapulisan na yun, 10 na kanyang makasamahan when they were given the spot promotion. At ang tao po na talagang mapagpasalamat will always remember that. Magiging guide para sa mas maganda pang trabaho alang-alang sa bayan. Bakit nga ba tayo dapat maging mapagpasalamat? Yan po ang kalooban ng Diyos. It is God's will for us to be thankful. Wala pong puwang sa puso ng Diyos ang ungratefulness. Wala pong katuwaan sa kanyang harapan ang taong hindi marunong magpakita ng appreciation. It just shows na ang taong ito ay mapagmalaki. Ang mga taong ungrateful thought they deserve all things, which is napakalayo sa gusto ni Diyos mangyari. Sa ganung mga ugali na hahamper, bumabagal, nawawala ang pagpapala ng Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon na tayo po ay maging mapagpasalamat. Ang Diyos po ay hinahamon tayo to have that attitude of gratitude. When we say we should stay grounded, that means a person who is grateful, a person who is so
appreciative na mga ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay or ano man yung nagganap, nangyayari sa kanyang kapaligiran, ay isang taong pantas. A person who is wise, meron siyang mabuting kaunawaan kung ano talaga yung importante sa buhay. Kasi if we will develop that attitude of gratitude, whatever happens sa ating paligid, whether malas sa tingin ng iba, para sa Diyos, tayong grateful, magiging positive pa rin ang ating pananaw. Sapagkat tayo po ay lagi na lang sa Panginoon, alam kong nalalaman mo to at hindi nalilingid sa iyo, so I will be always grateful, at least buhay pa ako. So, whenever you pass through some trials, triumph, joy, or sorrow, you might be passing through some poverty or prosperity, all comes from one source or hindi nalilingid sa kaalaman ng Diyos. John 3:27. Ang Diyos talaga ang nakakaalam ng lahat ng bagay. And no one can receive anything unless God gives it to us mula sa langit. Pangalawang bagay, let us be aware na kahit na mga simpleng bagay na araw-araw natin tinatamasa, like sunshine in the morning, yung pagkagising nyo pa lang sa umaga, nakabangon kayo, nakadilad kayo, humihinga tayo, yung mga tubig na kinukuha natin sa ating inuminan, mga simpleng bagay na food on the table, may sasakyan ka papunta sa trabaho, meron kang lakas, lumakad patungo sa iyong pupuntahan, may pamilya ka na nag-aasikaso sa iyo, may pamilya ka na nag-iintay sa'yo pagdating sa trabaho. Simple things. Kaibigan na dadating sa trabaho, ka-text or ka-chat na mga mahal sa buhay. Pag-uwi mo sa bahay sa maghapong trabaho, meron kang uupuang silyang komportable ka at meron kang hihigaang kama na maayos. Those are simple things na ordinary things. We should be grateful. Ipagpasalamat natin sa Diyos, unang-una sa lahat, ang ating buhay, araw-araw, ang ating pamilya, ang ating mga katrabaho, ang pinanggagalingan ng ating kabuhayan. Count your blessings. So, ilaraw niyo sa inyong kaisipan yung mga bagay na meron kayo ngayon that makes you happy. Yan po ay, huwag niyo kalimutan, should develop a gratitude, grateful heart, an attitude that will always say, Panginoon, salamat sa pagpapala mo. Salamat sa aking pamilya. And we can make so much ilista sa ating papel. Baka kulangin po sapagkat marami tayong dapat ipagpasalamat. Have you thanked God for your life? Have you thanked God for your work? Have you thank God for your family? Psalm 103 verse 2 and 3, sabi ng talata, purihin mo ang Panginoon, kaluluwa ko, huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng sakit. So, lahat ng mabubuting bagay, wala siyang gagawin masama sa atin. Kaya pagka may mga hindi tama na ibinunga ang ating maling landas, huwag niyong sisihin ng Diyos. Pag may hindi magandang kinahinatnan ang ating pagliko sa tamang landas, hindi po kasalanan ng Diyos. So tanda natin mga kapatid to have that attitude of gratitude, reduce expectation, but increase appreciation. Let's try to appreciate everything, pati yung mga hamon sa buhay, and realize that God sends to us some people, some circumstances, to teach us some lesson, to rebuke us, to correct us, even to commend us. So, let's be grateful. At tayo po, bigyan tayo ng Diyos ng discernment na itong nangyari sa akin ay hindi ko kontrolado, it's not my fault, but I will always be grateful.
sapagat hindi tayo napahamak. Also remember, na yung mga difficult situations, mga hindi natin nasahan ng mga hindi magagandang bagay, nangyayari lamang yan para lalo tayong i-mold to become a better person. Para lalo tayong maging mas mabuting tao, mas mainam na tao, to be able to be stronger, to lift others. Lagi natin tatandaan, always be joyful. Huwag kayong titigil ka papanalangin ng karunungan mula sa Diyos. Always be thankful sa lahat ng sitwasyon. For this is the will of God. Sabi ng Bible, be thankful in everything. 1 Thessalonians 5, 16 to 18, magala kayong lagi, pray without ceasing. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagat itong kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus. Give thanks for all things, sa lahat ng bagay. So, are you having some bitterness? Are you having some selfishness? Andun po po yung ating self-pity or negativism? Nakakaramdam ba tayo ng pride or some negative na pag-ugali? Alam natin, hindi tama. You know how can you get rid of them? Be thankful sa Diyos. Have that attitude of gratitude. That would change our perspective. That would change literally the way we live and transform the life we have. Constant appreciation. Hindi po natin kailangan yung reklamo tayo na magreklamo. Hindi po nakatutulong. And there are levels of people, kumbaga, wherein we could say, kulang sa kaayusan ng pagkilos. Let's try to see the lowest level ng mga tao. Ito yung mga wala nang ginawa, kundi continuous, constant, griping, complaining, bellyaching, rather than being grateful, humbly grateful. They're grumbly, hateful. Wala na sila nakita mainam, wala na sila nakita maganda. Puro negative. I think that's a lowest kind of life. Isang bagay pa, mas mataas ang konti roon, yung tao na hindi man siya reklamador, hindi man siya complain, pero hindi man lang siya nagpapasalamat sa Diyos. Wala siya nakitang bagay na ipagpapasalamat siya sa Diyos. They take things for granted. Never appreciate anything. Pangatlong level ng tao, those who thank God sa mga obvious blessings. May mga tao na pag tumanggap na mabuti, they would just thank God. Pero pag may mga bagay na hindi magandang nangyayari, nakasisi kagad sa Diyos. And may mga tao that they will appreciate things, good things na nangyayari sa kanila, pero pagka may mga hindi maganda, they would never even thank God. Neither seek His guidance. But this is the fourth level ng isang tao, na mataas na uri ng tao. I believe those who are grateful to God always for all things. Itong attitude na ito, na anuman nangyari, lalo kung di nyo man kontrolado, it's not even your fault, malas man sa tingin ng iba, when it happens to us, we will always say, Lord, salamat po, sapagkat alam kong di mo ko pinababayaan. Just give me guidance. So, ito hamon sa atin. Psalm 106 verse 1. Purihin niyo ang Panginoon, magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya mabuti. Dapat lang, ang Diyos ho natin hindi masama. Wala siyang ginawang sablay, wala siyang hinangad na masamang bagay. In fact, wala siyang ilalayong mabuting bagay sa iyo. He will not withhold any good thing from us. And He will not even allow His children to beg bread. God wants to bless us. God wants the best for us. Gusto lang niya tayo matutong sumunod sa kanyang patakaran. Ang sabi ng Bible, ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. He will never, never stop showing us His kindness
And the Bible tells us time and time again, tayo ay maging thankful, grateful. That attitude is a sign of a twice born na tao. Yung taong ipinanak sa laman, tulad nating lahat, which is we are all sinners, but when we trust Christ as our Savior, tayo ay pinangarap na muli. At tayo bilang mga tunay na Kristiyano, dapat naroon yung attitude natin to be grateful all the time. It seems unlikely na kilala kuno ng tao ang Diyos. Tinatawagan niya kuno ang Diyos. But never ever been thankful or grateful. Ang tunay na grateful sa mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Ang tunay na nagpapakita ng appreciation ay ilang tunay na Kristiyano. And bilang mga manampalataya, Thanksgiving is not just a one-day celebration. It's an attitude of with realization na isang sagradong katungkulan, isang sagradong ugali, isang sagradong part ng ating pagkatao, yung magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Kanya. Hindi ko sasabing, you keep on dancing and raising your hand. No. Kundi deep inside, you're always, Lord, salamat po. Lord, thank you sa maghapon trabaho. Lord, salamat po sa pamilya ko. Salamat po sa mga kaibigan ko. Salamat sa ginawang pag-ingat sa amin. A simple, sincere, from the heart of appreciation sa Diyos will please the Lord. So, pagka ganun po tayo, kinikilala natin na talagang ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, siya ang pinakamataas, siya ang karapat-dapat papurihan, and when we do that, God delights sa papuri natin. And how can we be thankful? To this will I close. We are going to be thankful when you, one, try to reach up. Reach up. Hebrews 13:5. Sa pamamagitan niya, maghandog tayo palagi ng hain ng pupupuri sa Diyos, na bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Reach up. Meaning, Lord, sa umagang ito, salamat sa iyo. Salamat sa pag-iingat sa amin kahapon. Salamat sa biyayang tinanggap namin. Salamat sa gagawin mong paggabay. Salamat sa magiging pangunguna mo sa akin sa maghapon. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Reach up and let God hear our gratefulness. Sapagkat ang tunay na mapagpasalamat, ang tunay na appreciative na tao, ay nanggagaling talaga sa puso. Lumalabas. As we lift our prayers, you may even sing a song of praise deep inside, kasi talagang mapapasalamat ka. Yung unang act of thanksgiving sa Diyos, sa umaga pa lang ay merong kasunod na biyaya. Yun lang maging aliwalas ay yung kaisipan. Yun lang maging malinis ang iyong hangarin. Yung bang magkaroon ka ng matinong intensyon sa kapwa, makapaglingkod, at mapanuto ang landas ng tao, ay napakalaking bagay na sa lahat ang nakakaliwalhati sa Diyos. So mula sa pusong tapat, tayo ay hinahamon to reach up and thank God. Secondly, reach out. We are going to develop that attitude of gratitude rather, when we try to reach out to others. Meaning, hindi ka ang paglilingkuran, hindi ikaw ang nagnahangad ng makinabang, kundi we are to reach out to others with a generous spirit of trying to help them out, to live a better life, pag-aari ng buhay. Hindi ko sabihin gastusan nyo na anumang bagay, kundi makita mo lang kayong nakangiti or every time they see us, gumagaan sila, ang pakiramdam nila. And higit sa lahat, tayo mga Kristiyano, reaching out to people by sharing to them Jesus Christ. Telling them, si Jesus pa rin ang pag-asa natin. Ang Diyos pa rin ang ating dapat tawagan. Siya pa rin ang makapagbibigay sa atin ng solusyon sa problema ng bawat isa at ng bayang ito. Tell others, we all need Jesus Christ. Siya ang pag-asa. You share the good news. Kung kayo nakaranas ng kapatawaran ng kasalanan, you tell others. Kung paano naranasan ko ang kapatawaran, kung paano ako nakaranas ng pagbabagong buhay,
it could happen to you. Just try to call upon Him. Si Jesus Christ, siya yung Diyos na dapat nating sampalatayanan. Not only that, reach back. Ano ibig sabihin? Alalahanin niyo mga kabutihan ng Diyos sa inyo noong nakaraang mga panahon. Never fail to remind yourself and our family members kung ganong naging mabuti ang Diyos sa atin. Kung paano niya tayo iningatan. Even the times of pandemic. Even kahapon, the other day. Remind yourself how God has been so good to you and thank Him. Never forget to be thankful sa lahat ng ginawa ng Diyos at sa gagawin pa niya. So never forget to be appreciative sa lahat ng ginawa ng tao sa inyo mabuti, lalo na ng Diyos. When people forget God, ingratitude sets in. Ang tao na hindi magpagpasalamat sa Diyos, ang laking tendency, kalilimutan niya ang Diyos. But Romans 1:21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi iniluwalhati ng tulad sa Diyos, ni hindi nila pinasalamatan, kundi nilang kabuluan sa kanilang mga pagmamatuwid at nilang mga puso ay pinagdilim. When people are ungrateful, magdidilim ang kanilang puso. Ang kanilang mga kilos ay magiging walang kabuluhan. They will be like a wasted people. So what can we do to restore the spirit of thanksgiving? We can proclaim the truth that we are all from Him, and what we have comes from God. Remind each other na ang Diyos mabuti. Ano man ang nangyayari sa atin, ano man dumadaan sa ating pagsubok, God's still good. God loves us. Yung magkaroon tayo ng mataas na uri ng pagpapasalamat na ano man ang nangyayari sa ating buhay, whether sa iba'y kamalas-malasan, let's always be thankful, Lord. Hindi man namin maipaliwanag ang nangyayari sa amin, but we're thankful. At least, payapa kalooban namin, and we know you will never leave us. Okay, una sa lahat, to develop that attitude of gratitude, have a proper gratitude. Anything good that you have, galing sa Diyos. Hindi po ito nakuha ninyo, dumating sa inyo, dahil swerte kayo. At sila malas. No, hindi po. Mga bagay na pinagpagalan nyo, pinaghirapan ninyo, it all comes from God. The wisdom that you have. So it is proper to thank God for everything. Not only that, a perpetual gratitude. Hindi ka lang magpapasalamat ngayon o dahil kahapon, always continuous. Yung pasasalamat nyo, hindi lang isang araw, hindi lang isang taon. One day is not long enough to thank God sa lahat ng ginawa niya. His blessings, dumarating, listen, araw-araw. Basahin natin ang Bible. Psalm 68, verse 19. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan sa mga katuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Sa Tagalog nakalagay doon, God is the one ang nagpapasan araw-araw ng anong pasanin nyo. Sinabi niya, Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come unto me, and I will give you rest. Pag lumapit tayo sa Diyos, He will give you rest. Sa reliyon ka lumapit, kukubain ka. Sa reliyon ka lumapit, sa tinatag ng tao, pahihirapan ka. Kukunin lahat ng meron ka. Sila magpapayaman. At pagkatas lang maging mayaman, abusuin ng mga tao. Then pagka nabisto, magtatago. Yan ang ginagawa ng reliyon. But when you come to Jesus Christ, He will take your burden and He will bear the burden. Sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Pero sa Ingles, Psalm 68 verse 19, blessed be the Lord who daily loaded us with benefits. Araw-araw, hindi lang niya pinapasan ang pasan mo, pinagkakalooban pa niya ikaw at ako ng bagong pagpapala. Every day, you ought to thank God because every day comes new blessings. Ewan kayo, pero pag ang aking anak ay nakatanggap ng pagpapala, galing sa kung pare o sino man, I'm always grateful. Tao lang yun. Ginawa mo ng buti ang isang tao. Pag nakita ka ng magulo niyan, matutuwa sa iyo. When you do good things to other people, yung Ama niyo sa langit will bless you. Matutuwa siya sa inyo. So every day, God has brand new blessings. Huwag niyo kakalimutan yan. You ought to be thankful. Every prayer na dapat nating sinasabi sa Diyos,
always come ng pagpapasalamat. Thirdly, have a persistent gratitude in everything. Hindi lang sa magagandang bagay. Again, in all things, sabi ng Bible. Everything. Every area of life is a subject of thankfulness. So maging thankful tayo sa mga spiritual things. If you don't have anything else to thank God, pasalamat kayo, meron kayong Diyos na nagbabantay sa inyo lahat. Meron tayong Diyos na nag-iingat sa ating pamilya. If you have nothing, yet you have Jesus in your heart, you have everything in your life. Be thankful hindi lang sa spiritual things, be thankful for simple things. Tayo po na kumakilala sa Panginoon, tayo na naging anak ng Diyos, tayo sumampalataya sa Kanya, hindi ka lang pinatawad sa kasalanan, you have your mansion in heaven, you have eternal life, and then habang buhay pa tayo sa lupa, be thankful for simple things. Your health, your work, your friends, your family, glass of water, simple food on the table, mga bagay na tinanggap natin, pasalamat tayo sa Diyos. At higit sa lahat, even for sorrowful things, mga bagay na hindi natin nais mangyari sa atin, when we are passing through some pain and problems and pressure and trials and testings, huwag niyo kalimutan magpasalamat sa Diyos. Romans 8:28, all things work together for good. Magiging ikabubuti mo ang ibubunga niyan. Huwag mo na kalimutan na pasalamat sa Diyos. So, do you want to live a higher level of life? Cultivate the attitude of gratitude. Hindi ko sinabing welcome everything. No? Ang sasabi ko lang, whatever happens to us, na hindi mo kontrolado, just it happened. Huwag mo kalimutan magpasalamat sa Diyos to make that opportunity for you to be more closer sa Panginoon. Ha? Hindi yung, magpapasalamat ako sa Diyos pag nararamdaman ko na. Hindi po pakiramdaman po ang pasasalamat. Let's try to thank God, whether you like it or not. Thank Him all the time. So, have a pleasurable gratitude. Ang mga taong mapagpasalamat sa Diyos, hindi sasabihin yung, pagka meron akong magandang bagay na tinanggap, pag may magandang nangyari sa ako, magpapasalamat. Mga kapatid, you have missed the point. We always have something to be thankful for. Yung buhay ka lang ngayong araw na to, it must be a thing that you and I should be grateful. Yung buhay ka ngayong umaga, you have your family, walang karamdaman ang iyong mamahal sa buhay. Uuwi ka, tahimik kayo. Uuwi ka, payapang kalooban mo. Wala kang pinarwisyo. You have your life. You thank God for your life. Higit sa lahat, nasa iyo ang Panginoon. Always have a possible gratitude. Again, huwag niyong kalimutan na wala mo kayo mapagpasalamat sa Diyos. Just, Lord, thank you for another day. Philippians 4:4, yung gratefulness natin will turn the prison where we are into a paradise. Si Paul, he was telling us, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. You know, when he was writing those words, he was about to be beheaded. Pupugutan na siya ng ulo. But he still maintained that grateful attitude. And that prison turned to become a paradise. Pero pag ungrateful tayo, yung ating palace could be turned into a prison. Dahil wala tayong ginawa, hindi puro reklamo. But through the help of the Holy Spirit, tayo po, sinasabihan na Ephesians 5 verse 18, be filled with the Spirit. Through the help of the Holy Spirit, living a life of gratitude, hindi po talaga ito tao o human nature. Living a life of gratitude is a supernatural life. Bihira lang ang gumagawa nun. Yung mga taong nakakilala kay Kristo. It only comes out of a vital relationship kay Jesus Christ. So the Holy Spirit is the substance of grateful heart. He is the source and the strength para tayo maging mapagpasalamat. So whether you are in prison, tulad ni Paul, or whether you are in a palace, or wherever you are, ano man ang circumstances meron tayo, you can praise God. Thank God
Pasalamat tayo, and I'm telling you, it will change your life. Be grateful sa inyong work, friends, families, and bitterness, fear, self-pity, and gratefulness, negativism will come out. Aalis sa inyong buhay. Always maintain the attitude of gratitude. Thank God in all things. May God help us, and may God give you peace. Salamat po. Until next time.